Yan, medyo mabagal. Siguro mas okay sa akin yung mabilis. Yan. Parang mas okay sa akin yung ganyang kabilis. Ayan, shoutout guys. For today's video, dito ulit tayo sa ating Cruze Classic 250i. Papalitan natin yung flasher relay ng ito. Nababagalan kasi ako sa flasher relay niya. Tingnan nyo. Ayan. Babagalan kasi ako sa kurap ng flasher relay niya, kaya naghanap ako nito. Ito yung flasher relay na may adjustan. Yan lang. Yan. Yan. Meron siyang adjustan na pwedeng pabilisin o kaya pabagalin yung kurap ng ating relay. Yan. Bale, itong relay na to, meron siya adjustan dito. Yan. Mabilisan lang to. Yan. Tapos meron siyang letter B. Tapos letter A. L. Ibig sabihin itong battery, itong B. Ito yung papunta sa battery. Yung common supply. Tapos itong letter L. Ito yung papunta dun sa may ilaw natin. So plug and play lang naman to. Pero kung mali yung orientation niya, kung halimbawa, makita ko dun sa may relay natin na yung common wire nandito sa L, tatapat, pwede ko naman pagbaliktarin. Ganyan. So mabilisan lang to guys. Ito, mamaya ko na to adjustin. Ang pag-adjust na ito pa clockwise. Pag ganun. Ang paigpit, mas bibilis yung kurap. Para siyang ano, para siyang potentiometer. Yan. Yan, sa pagkabit niya, babaklasin muna natin yung upuan. Siyempre. Kasi nandyan yung relay sa may likod ng upuan. Gamit lang tayo ng 10mm na socket. Ayan. So ito yung ano natin sa ilalim ng upuan. Ito yung flasher relay natin. Itong kulay itim na to. Ano ba to? Ayan. Yan. Ito yung flasher relay natin. Yan. So dalawang wire lang naman yan. Yan. Itong kulay ano, gray. Itong gray, papuntahin dun sa mga ilaw natin. Tapos ito yung common wire, yung kulay itim. Itong kulay blue na to, ito yung trigger ng ano ko, ng common wire ng switch ng mini driving light ko. So sa inyo, kung EPA yung motor nyo, nandyan din, ito rin yan. So tatanggalin lang muna natin yan. Pagtanggal yan, hilain lang naman yan. Hilain. Yan. Tapos pag nakaganyan, kukumpara natin yung binili natin na relay. Ito. Kumpara natin kung tama ba yung orientation. So, tinignan ko ulit yung ano, lagayan ng relay. Yung cable ng relay. Napansin ko, tama naman yung orientation niya, kaso ano, yung bin niya patayo. Tapos itong L pahiga. Kaya ang gagawin ko diyan, pagpapalitin ko yung cable ng ano, pagpapalitin ko yung orientation nito. Nitong ano na to. Itong wire na to kasi hindi siya tutugma. Ganyan.
tinanggal ko siya, napansin ko hindi siya talaga pala magtutugma. So kailangan ko siyang pagpalitin yung orientation. Tingnan mo. So ayan, natanggal ko na. So subukan ko muna ilagay ito. Dapat mapasok siya. Yan. Yan, napasok na siya. Yung una ko lalagay dyan, itong itim. Ito kasing itim para sa battery ito. Sasalpak natin yung paganyan. Ano ba ako? Dapat lumabas yung lock ulit. Labasin natin yung lock. Yan. Ganyan. Salpak natin siya rito sa kulay. Sa letter B. Yung kulay itim sa letter B lalagay. Yan. Tiin lang natin. Tapos tanggalin natin to. Yan. Pag nag-lock na siya, yan, okay na. Kasi ito naman, iangat ko lang ulit yung lock niya. Yan. Salpak natin dito sa L. Yan. Tapos stop na natin. Yan. Tapos nakasalpak na yan. Bago ko siya adjustan, bago ko siya pataasan, pabilisin yung pitik ng ilaw, balik muna ako dun sa harap para makompare ko yung pitik ng stock sa hindi pa na-adjustan. Okay. So ayan. Yan yung pitik niya kapag hindi ko pa siya na-adjustan. Pero kapag ka-adjustan natin, yan, medyo mabagal, no? Adjust na natin. Yan, sobrang bilis. Bawasan natin. Yan, medyo mabagal. Siguro mas okay sa akin yung mabilis. Yan. Parang mas okay sa akin yung ganyang kabilis. Tapos itong stock natin, dadalhin lang din natin to lagi. Para kung sakaling pumalya yung yung relay na yun, 'di ba? May babalik natin to. Madali lang naman i-orient 'yun, itanggalin yung wire dun sa may socket. Sungkitin mo lang muna yung lock dun sa loob, saka mo hilain. Ganun lang. Yan guys, mabilisang vlog lang, tapos babalik ko na yung upuan. Salamat sa panonood.